August 2, 2023, inilapit kay Ben Bitag Tulfo ni Jose Coile ang panloloob at pagtatanim ng 7 pulis ng Imus Cavite sa bahay ng kanyang inang propesora. Halos 3 buwang ikinulong ang kanyang ina sa kasong pagtutulak at pagbebenta umano ng iligal na gamot. Habang nasa loob ng kulungan, binabantaan at tinatakot pa raw ang kanyang ina ng 7 sospek na pulis ng Imus Cavite. Kaya nagdesisyon na si Jose na idulog kay Ben Bitag Tulfo ang inhustisyang sinapit ng kanyang ina. Ako po si Jose Coile. Lumalapit po sa inyo Mr. Ben Tulfo. Kami po ay humihingi ng tulong dahil po sa panloloob sa aking ina na 67 years old na dati pong propesora. August 2, alauna ng tanghali, biglang may isang lalaking dumating na una na tinadyakan ng pintuan at nasundan ng maraming mga kasama niya. Yung isa ay kumuha pa ng tubo at pinaghahataw ang lock para mas mabilis nilang mabuksan. Kahit na sumisigaw na yung nanay ko ng tulong. At pinagbantaan pa nila na manahimik ka, yung bunganga mo, papatayin kita. Papatayin kita, tigil mo yung bunganga mo. Tapos nung nakapasok na sila, kinuha pa nila yung mga gamit. Bukod pa doon, binitbit pa nila yung nanay ko. Tapos kinasuhan nila ng selling and possession of drugs. Hindi na sila naawa sa matanda, 67 years old, kaya nilang gawin yon. Wala ba silang nanay para ganunin nila? Pag naaalala ko yung sigaw ng mami ko, nagigigil ako eh. Wala akong nagawa. Malayo ako eh. Ang layo ko doon sa araw na yun. Although natatakot kami sa seguridad namin, pero hindi namin kayo tatantanan. Sisiguraduhin namin mabubulok lahat kayo sa bilangguan. Pupunta kayo sa Imus 1, siguraduhin natin na lalabas ng maayos itong profesora. To give her yung safety na hindi siya pinabayaan ng bitag. I find it grave aggression, grave oppression, and injustice na ginawa dun sa profesorang nanay. Pinantahan ng droga. Walang search warrant. Buisit ako rito sa 7 pulis and I want to find out who these are. Now I want to see each one of them. 8 sila. 7 yung na dinismiss. Except for isang pulis doon na babae, nag-frisking lang. Yung iba nag-participate na nagnakaw, nagbala, lahat. Kawalang hiyan, hindi makontento itong mga balahura, mga bastos na pulis na to. Nagpapakita ng clan procession, binibisita kayo sa kulungan. Sabi ng anak, kumbaga nananakot, nandito lang kami sa labas. The message is, pagkalabas mo, babantayan na namin. Agano, I'm declaring a war dito sa 7 na to na nananakot. Ako, si Bitan. You understand that? Plain and simple. Get it over with. Good afternoon, Idol. Good afternoon, Colonel. Meron lang akong concern dito. Yes, sir. Yes, sir. Itong police ba yun? Dinismiss? Apo, dismiss na po sila sa service. Problem sa kanila, dinismiss na sila. Parang tinatakot pa nila, bibisita pa daw minsan, tinatandaan sa kulungan. Kaya naman siguro, great oppression, great aggression ang nangyari. May intimidation pang ginagawa. Apo. Gusto kong malaman kung sino itong mga police na to, off the radar na sila. I will declare a full-blown war dito sa 7 na to, at trabahuin ko sila. Total, hindi na sila police, civilian na sila. Okay, sabi mo doon sa mga putok sa buong 7 na yun, hindi ako nagbibiro na trabahuin ko sila. If they keep on threatening this old lady, wala, tumuro lang sa akin yung tutang sticker, pala yung mga yan. Oh, yeah, Idol, sir. Yan. Totoo yan, sir. Hindi natin ito-tolerate yan mga yan, sir. Idol, thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Buhay po kayo. Kung hindi dahil sa tulong ng bitag, problema ko pa kung paano ko susunduin si Mami.
Magandang umaga sa iyo, Ma'am Rebecca. Magandang umaga po, Sir Ben. Okay. It's really nice to see you. Well, a pleasure. So, anong gusto mong sabihin dito sa mga 7 pulis? Huwag ka matatakot, kasama mo ako rito eh. Kailangan magkaroon talaga ng justice yung mga ginawa niyo sa amin. And I want your lives to be longer. Talagang pinagdarasal ko yan na mangyari din sa inyo. Maramdaman nyo kung anong ginagawa nyo sa mga tao, yung mga kahiyupan ninyo. At inaasahan ko naman na ang Panginoon ay nasa side namin. And Sir Ben Tulfo will also help us na talagang magkaroon ng justice. And I'm ready for it. Matindi yung sinabi mo. Talaga sir, nanginginig ako every time na yun ang sinasabi That's ko. okay, that's okay. Ilagay mo nga itong 7 putok sa buho na to. Kayong 7, kasama ka, Diones, sa makinig ka. Ikaw, Mendoza, I will hunt you down. Ang lingwahe nyo, sasalitain ko. Huwag lang sana mag-cross ang landas natin kung sino man sa inyo, malilintikan kayo. Kayo ang hinahunting, kayo ang sinasabi ng PNP chief. Yung mga itlog, mga bugok na itlog, tulad nyo mga bugok na kayong putok sa buho kayong bastos, walang disiplina, kaya tama lang sa inyo na wala sa hanay ng pulis. Kasi nasisira yung kabutihan ng mga respetable, na mababait na mga pulis. Salamat na hiwalay na kayo, akin kayo ngayon. To Mr. Ben Tulfo, I do not know how to thank you, no? No amount of words na talagang magdi-describe ng feeling ko para sa inyo, sa Bitag, to the whole staff. Kasi sobra-sobra yung pasasalamat ko sa lahat ng efforts na ginawa nyo. Sana sir, mas marami pa kayong matulungan at maraming magdasal para sa inyong buhay, sa lahat ng staff nyo. I will always pray for you and for your staff sa Bitag dahil sa kung hindi sa inyo, sa totoo lang, wala akong confidence to get out of jail that time. So, Sir Ben, talagang maraming salamat sa iyo.